Hello everyone! Kung matagal mo ng pangarap makapunta sa Japan, pero iniisip mo na baka masyadong magastos, then this video is for you. Samahan niyo kami sa aming 9-day DIY budget trip sa Japan, kung saan ibabahagi namin ang aming buong itinerary, actual expenses, at mga practical tips para makatipid. Dadalhin namin kayo sa mga must-visit places sa Osaka at mga nearby destinations. Ipapakita namin ang iba't ibang tourist attractions, kung paano kami nag-commute gamit ang train, at syempre, titikman natin ang ilan sa pinakamasarap na pagkain sa Japan, mula sa street food hanggang sa mga local specialties. Ibabahagi ko rin ang aming travel budget, hotel, transportation, at mga tips na sana'y makatulong sa mga nagbabalak ding mag-DIY trip sa Japan. Kaya kung gusto niyong malaman kung paano namin na-enjoy ang Japan nang hindi kailangan gumastos ng sobra, samahan niyo kami sa adventure na to. Let's go! And welcome to our 9-day Japan Budget DIY Travel Guide. Bago tayo magsimula sa ating 9-day Japan adventure, gusto ko munang i-share kung paano kami pumili ng hotel. Kapag budget traveler ka, hindi ibig sabihin na ang pinakamurang hotel ang dapat piliin. Para sa amin, mas importante ang location kaysa sobrang mababang presyo. Ang pinakamagandang tip ko ay pumili ng hotel na malapit sa train station. Sa Japan, halos araw-araw kang sasakay ng train. Kaya malaking bagay ang hindi na kailangang maglakad ng malayo, lalo na kapag pagod ka na sa buong araw na pamamasyal. Ang napili naming hotel ay ang Reborn Hotel Osaka. Isa ito sa mga budget-friendly hotels na nakita namin. At walking distance lang to guys sa pinakamalapit na train station. Malinis ang room, tahimik ang paligid, at kumpleto na rin ang basic amenities na kailangan namin. Para sa amin guys, sulit ang hotel na ito dahil halos buong araw naman kaming nasa labas at nag explore ng Osaka. Ang importante lang talaga guys ay malinis, komportable, at madaling puntahan gamit ang public transportation. Kaya kung nagpaplano rin kayo mag-DIY trip sa Japan, isa ito sa mga unang bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang tamang hotel location ay makakatipid hindi lang sa oras kundi pati sa pagod. Like yung napili namin guys, malapit lang siya at walking distance lang siya to everything. Tipid guys, di ba? At marami pang walking distance ang malapit sa hotel na ito. Kaya kahit hindi ka na lumayo, around the area lang, pwede mo na silang puntahan. Ang una naming pinuntahan guys ay ang Kurumon Market. Kilala siya bilang Osaka's Kitchen o Kitchen of Osaka dahil dito bumibili ng sariwang seafood, karne, prutas, at iba pang ingredients ang maraming local chefs at restaurant. Since malapit lang ito sa hotel namin, napagdesisyonan naming lakarin na lang. Bukod sa makakatipid sa pamasahe, gusto rin naming ma-explore ang paligid at maranasan ang araw-araw na buhay sa Osaka. Pagdating namin sa Kurumon Market guys, ang unang mapapansin mo ay ang malaking entrance na may isdang puffer fish o fugo sa itaas. Ito ang isa sa mga simbolo ng Kurumon Market at paboritong spot ng mga turista para magpa-picture bago pumasok. Sa loob ng market, para kang nasa food paradise. Ang daming pagpipili ang pagkain, fresh seafood, sushi, Japanese wagyu beef, scallops, oysters, at iba't ibang street food. Siyempre, hindi namin pinalampas ang kanilang freshly made takoyaki at ang napakatamis na Japanese strawberries. Marami pa kaming natikmang local food na talagang worth trying. So kung first time mong pupunta sa Osaka, isa ang Koromon Market sa mga lugar na hindi dapat mawala sa itinerary mo. Hindi lang dahil sa masasarap na pagkain, kundi dahil dito mo rin mararanasan ang tunay na food culture ng Osaka. Pagtapos naming mag-food trip sa Coromon Market, dumiretso naman kami sa Dotonbori. Since malapit lang ito, nilakad lang ulit namin. Bukod sa wala na kaming dagdag na gasto sa transportation, mas na-enjoy pa naming maglakad at i-explore ang paligid. Pagdating namin sa Dotonbori guys,
Grabe, ang daming tao dahil weekend. Pero kahit matao, napakasaya ng atmosphere. Dito makikita ang sikat na si Glicoman sign, ang Dotonbori River at ang makukulay na neon lights na talagang buhay na buhay, lalo na sa gabi. Marami ring pwedeng gawin dito. Mag-food trip sa iba't ibang street food at restaurants, mag-shopping sa mga souvenir at fashion stores, mag-picture sa mga iconic landmarks, o simpleng maglakad sa tabi ng ilog habang ini-enjoy ang vibrant nightlife ng Osaka. At kung first time mong pupunta sa Osaka, siguradong hindi dapat mawala ang Dotonbori sa inyong itinerary. Ang next destination namin ay ang Katsuji Temple. Isa sa mga pinakasikat na temple sa Osaka na kilala bilang Temple of Victory. Sinasabing maraming pumupunta rito upang magdasal para sa tagumpay sa trabaho, negosyo, pag-aaral at personal na mga pangarap. Isa sa mga pinaka-iconic na makikita rito ay ang libo-libong Daruma dolls na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng temple. Ang Daruma dolls ay simbolo ng good luck, perseverance at pagtupad ng mga pangarap. Napakaganda at napakatahimik ng lugar. Napapalibutan ito ng nature, kaya perfect kung gusto mong mag-relax at mag-enjoy sa ganda ng Japan. Kaya guys, kung bibisita kayo sa Osaka at gusto nyo makakita ng kakaibang temple experience, talagang sulit isama ang Katsuji Temple sa inyong itinerary. Sa aming third day sa Japan guys, ang pinaka-exciting na destination namin ay ang Universal Studio Japan or USJ. Kung pupunta ka sa Osaka, isa ito sa mga lugar na talagang hindi mo dapat palampasin, lalo na kung mahilig ka sa theme parks, movies, at thrilling attractions. At dahil malapit lang yung hotel namin sa train station, papuntang Universal City, siguro approximately 20 to 25 minutes lang. So napakadaling puntahan kahit DIY travel. At para mas makatipid sa oras, nag-book na kami ng USJ ticket sa Klook bago pa kami pumunta. Isa itong malaking advantage dahil hindi na kami kailangang pumila sa ticket counter. Pagdating namin, iskan na lang ng ticket at pasok na agad. So, tip ko lang guys, no, kung pupunta kayo dito, mas maganda na mag-book ahead of time, lalo na kapag peak season, weekends or holidays dahil mabilis maubos ang tickets at mahaba rin ang pila sa entrance. So guys, sa loob ng USJ, napakaraming attractions na pwedeng subukan tulad ng Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter, Minion Park, Jurassic Park, Joe's, at iba pang exciting rides at shows. Overall, sobrang saya ng experience namin sa USJ. Kahit maraming tao at mahaba ang pila, sulit pa rin dahil minsan lang tayo makaranas ng ganitong adventure. So, on our fourth day in Japan, pumunta naman kami sa Team Lab Botanical Garden, Osaka. Binook ko lang din sa Klook yung ticket ahead of time para mas convenient at hindi na kailangang pumila sa ticket counter. Ang Team Lab guys ay isang unique experience dahil pinagsasama nito ang art, technology at nature. Habang naglalakad ka sa botanical garden, makikita mo ang iba't ibang light installations at interactive artworks na talagang nakakabilib. Mas magandang pumunta dito guys kapag gabi dahil mas lumalabas ang ganda ng mga ilaw at effects. So, isa ito sa mga kakaibang experience namin sa Osaka at talagang sulit idagdag sa itinerary kung gusto nyo. Sa mga sumunod naming araw sa Japan, iniwan muna namin ang Osaka at nag-explore naman kami ng Kyoto at Nara. Naglaan kami ng 2 araw para sa Kyoto dahil napakaraming magagandang lugar na pwedeng puntahan dito. Hindi lang ito tungkol sa temples, kundi pati sa nature, culture, at mga unique experiences na makikita mo lang sa Japan. Ang unang destination namin sa Kyoto, medyo malayo ang pinuntahan namin dahil gusto naming makita ang ilan sa mga hidden gems ng Kyoto. Ang una naming destination guys ay ang Amano Hashidate na isa sa mga famous scenic spots ng Japan. Pagtapos nito guys, pumunta naman kami sa Ine Funaya. Ang second day naman namin sa Kyoto, mas pinuntahan namin ng mga sikat na tourist attractions. Ang una naming destination guys ay ang Arashiyama Bamboo Grove. Isa ito sa pinaka-iconic spot sa Kyoto. Ang paglalakad sa gitna ng matatangkad na bamboo trees ay isang kakaibang experience
at talagang magandang lugar para kumuha ng pictures at videos. Ang sumunod naman guys ay ang Fushimi Inari Shrine na kilala sa libo-libong red torii gates. Isa ito sa pinaka-famous landmark sa Kyoto. Kahit maraming tao, sulit pa ring puntahan dahil napakaganda ng lugar at makikita mo ang rich culture ng Japan. At syempre guys, hindi kumpleto ang Kyoto trip namin kung hindi kami pupunta sa Nara Park. Dito namin nakita ang mga famous Nara deer. Ang saya panoorin dahil malayang naglalakad ang mga usa sa park at pwede mo silang pakainin ng deer crackers. Pero tandaan guys, medyo excited sila kapag may pagkain ka, kaya mag-ingat din. Overall, ang Kyoto at Nara ang isa sa mga highlights ng aming 9-day Japan trip. Dito namin nakita ang ibang side ng Japan mula sa magagandang tanawin, traditional villages, temples hanggang sa unforgettable experiences kasama ang mga deer sa Nara. Kung pupunta kayo sa Japan, talagang sulit maglaan ng extra days para ma-explore ang Kyoto at Nara. So, bago matapos ang aming Japan adventure, marami pa kaming napuntahang magagandang lugar tulad ng Osaka Castle, Shinsekai, Tennoji Park, at Kitakuen Garden. Mapapanood nyo yan doon sa mga videos ko. Bawat lugar ay may kanya-kanyang ganda at talagang worth visiting kung may extra time kayo sa Osaka. Actually guys, plano rin sana naming pumunta sa Omeda Sky Building. Pero dahil kulang na kami sa oras, hindi na namin ito naisama sa itinerary. Pero okay lang, may dahilan na kami para bumalik ulit sa Japan. At ngayon guys, ang pinakaaabangang part ng video, magkano nga ba ang nagastos namin sa aming 9-day DIY Japan trip? I-reveal ko ang aming total expenses kasama ang hotel, transportation, pagkain, attractions, at iba pang gastos para magkaroon kayo ng idea kung magkano ang kailangan nyong i-budget kung gusto nyo ring mag-DIY trip sa Japan. So, ipa-flash ko sa screen guys yung 9-day Japan travel expenses namin. We have the airfare, travel tax, hotel, Kyoto Day Tour, Kyoto Nara Tour, Universal Studio Japan, Team Labs, Osaka Castle, travel insurance guys, tapos yung mga meals, tapos yung fare sa train, tapos yung mga pambili ng mga pasalubong natin guys. So all in all, total expenses guys is 44,691 for a 9-day trip DIY to Osaka. At dito nagtatapos ang aming 9-day DIY Japan adventure. Sana ay may naibahagi kaming tips at information na makakatulong sa inyo sa pagpaplano ng sarili nyong Japan trip. Napatunayan namin na hindi kailangan gumastos ng sobra-sobra para ma-enjoy ang Japan. Sa tamang pagpaplano, maagang pagbubook ng hotels and tickets at paggamit ng public transportation, posible ang isang memorable at budget-friendly na bakasyon. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa adventure na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang like, share, at subscribe para mas marami pang travel guides, food trips, at budget travel tips. Comment din kayo sa ibaba kung anong lugar sa Japan ang gusto nyong makita sa susunod. At dahil hindi namin napuntahan ang Omeda Sky Building, siguradong babalikan namin ang Japan para mas marami pa kaming na-explore. Maraming salamat sa panonood and I'll see you in my next vlog. Bye everyone and see you on our next adventure.